Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Good morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Himpapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Sa ngalan ni DOST Secretary Renato Yuso de Dum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donet Sahagun at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po, Yusek Donet. Magandang agham Onin at sa lahat ng ating kakonek. Ayan, at mga kakonek, welcome po sa ating bagong time slot. Sama-sama tayong matuto at kilalanin ng iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology ngayong taon. Tuwing Biyernes na po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lang sa Radyo Pilipinas 1 at live din po tayo sa official Facebook page ng DOS TV. Sabayan din mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49. At para lahat tayo mga kunek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yuso de Dum Jr.
Noong Lunes po ay pinasinayaan natin ang Cagayan Innovation Hub at Saray Provincial Hub sa Tuguegarao City. Ito po ang kauna-unahang innovation hub na provincial government unit po ang nag-lead. Martes naman po ay nakipagpulong po tayo sa International Food Policy Research Institute o IFPRI upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng pananaliksik patungkol sa pagkain sa Pilipinas at ang mga posibleng pakikipagtulungan nila sa DOST. Miyerkules po ay dinaluhan natin ang United Nations Commissioners Meeting at kinahapunan ay naging tagapagsalita ang inyong lingkod sa Philippine launch ng United Nations Development Program flagship AI report, The Next Great Divergence. Kahapon ay pinangunahan po natin ang paglulunsad ng e-Tramvia ng Intramuros. Katuwang po natin sa pagsasaliksik ang Cagayan State University na may expertise sa e-mobility. At ngayong araw ay ipinesenta po natin sa Regional Development Council ng Western Visayas ang mga inisyatibo ng DOST patungkol sa artificial intelligence. Maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Samantalang narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Reports. Formal nang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang Cagayan Innovation Hub at Saray Provincial Hub nitong March 16, 2026 sa lalawigan ng Cagayan na pinangunahan ni DOST Secretary Renato Yusdum Jr. at Governor Edgar Aglipay. Binigyan din rito ang kahalagaan ng pagkakaisa upang maipatupad ang isang makabagong sistema na kung saan ang agham at teknolohiya ang nagsisilbing pundasyon ng kaunlaran. Ang mga proyekto ito ay nagsisilbing tulay para ang mga simpleng ideya ng mga local MSMEs at mananaliksik ay maging konkretong solusyon sa pamamagitan ng mentoring at digital transformation. Katawang nito, inihandog rin ng Saray Regional Hub ang makabagong kaalaman sa mga magsasaka mula satellite data hanggang crop forecasting para matulungang makibagay sa hamon ng klima. Isinusulong rin ng mga hub ang One Cagayan Drives na nagpapatunay na ang agham ay ramdam para sa lahat. Samantala, tulad ng sinasabi ng ating sekretary kanina, formal nang ipinasa ng DOST ang kauna-unahang 18-seater e-Tramvia sa Intramuros Administration nitong March 19. Hatid ang lakas ng science, technology at innovation para sa mas pinalakas na tourism experience. Ang e-Tramvia ay Pinoy-made ng mga local engineers na tumatakbo sa pamamagitan ng electricity at sinasamahan ng indigenous materials tulad ng abaka na sumasagisag ng inobasyon at cultural preservation. Ang project na ito ay pinagsama-samang effort ng Cagayan State University, ng DOST Industrial Technology Development Institute or DOST-ITDI, ang University of the Philippines Diliman at partnership sa pagitan ng DOST National Capital Region at Intramuros Administration. Sa project na ito, sumasalamin ang One DOST for You campaign na pinagsasama ang iba't ibang attached agencies ng DOST sa pagpo-provide ng solutions and opportunities for all habang ipinahayag ang Agham na Ramdam initiative sa bawat Pilipino. Mga kakunek, manatili kayo nakatutok. Maaari kayo mag-comment ng inyong mga katanungan para sa ating mga kasama ngayong araw. Kaya naman mag-comment lang sa ating mga live broadcast na matatagpuan sa RP1 at DOST official Facebook pages. Mga kakunek, agham nyo ba na mayroong programa ang DOST STII na Scale Up o ang Science, Communication Advocacy and Library Education Upskilling Program? Tutok lang dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976.
Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, agham nyo ba na hindi lang basta training ang scale-up program ng DOST-STII, isa itong movement para mas mapalapit ng science sa puso ng bawat Pinoy, pero sino nga ba ang mga taong nagtatrabaho behind the scenes para mangyari ito? Kaya naman, samahan nyo kaming himayin ang isa sa bago at pinaka-exciting na programa ng DOST-STII ngayon, ang Scale Up. At para bigyan tayo ng insider look kung paano ba binubuo at pinapatakbo ang inisyatibong ito, makakasama natin ang Administrative Officer 5 at miyembro ng Scale Up Technical Working Group na si Miss Ann Christine Lagman. Magandang agham, Christine or Tin. Hi, good afternoon po, Yusek. Good afternoon po, Sir Onin. Ayan. Tin, para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba itong scale-up program ng DOST-STII? Okay, alright. So, ang scale-up po was actually officially launched in 2024. Initially po, ang name niya talaga is DOST-STII Training Academy. And then, it was later renamed po to Scale Up. So, Bakit maminago? may mga change, may nangyari po kasi kung bakit may naging changes doon, ano. So Okay, it is actually one of the initiatives po ng DOST-STII, and it is designed to train and upskills individuals, especially in the areas po of science communication and library science. So ilan po sa mga courses under ng Scale Up, we have una po yung SJA o yung Science Journal Ako, which is creating engaging science stories through multimedia platforms. Next po, meron ding MYLA or Make Your Library Alive. It's a basic training for library in charge. And then meron din po na Lights Camera Rolling. It's a creative workshop on video production for beginners. And then meron din po yung Starbucks na tinatawag or yung Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk, yung Library in a Box po na tinatawag. Though it was a launch as early as 2011 and meron din pong separate na unit na nakatutok doon sa Starbucks. At yung target audience po dito sa Scale Up ay yung mga students, usually po mga senior or junior high school and even college, mga researchers at librarians and library in charge. Ayun. So kumbaga dyan sa training academy, di ba, ng STII, yung mga magiging teacher natin, yung mga nakakasalamuha din natin ba sa STII? Opo. Actually, isa rin po itong venue, itong Scale Up, no, para kumbaga ay ma-showcase. Kasi ang mismong SMEs po, yung subject matter experts, ay mismong mga staff po ng DOST-STII na we can say na experts, quote-unquote, in the respective
fields po. Tama, at saka mga experience na itong mga ating mga kasamaan sa Totoo, ma'am. STII. O magagaling, kaya kayang-kaya na rin nilang ituro at ibahagi ang kanilang kaalaman. Alam natin, ma'am, na ang DOST-STI may 3 main mandates. Paano ba natin ito magiging perfect or magiging perfect execution ng scale up para sa inyong 3rd mandate, ang training on science and technology information? Ayan. Actually, sir, yun yung rationale that gave birth dito sa scale up para ma-institutionalize yung 3rd mandate nga. And isa sa objective ng scale up, yung makapag-offer ng free training po. So, it's quote and quote, take note po, free training yon Free training. at human resource development services in the fields of yun nga, science, communication, and library science po. Aligned din po sa core competencies po ng DOST-STII. Ayan. Kasi ang scale up ay hindi lamang basta training. Tingin namin, ito rin ay isang movement or advocacy, di ba? Ano ngayon ang vision ng STII para sa mga magtatapos o makakakuha ng mga programang ito sa scale up? Opo. So, bukod po sa maging engaged o empowered yung mga participants, isa po sa hangarin ng scale-up, una ay ma-bridge yung gap ba sa scientific knowledge versus po yung ating day-to-day lives. At sa mga students, para sila ay sabihin natin maging proficient through yung pag-attend po nitong training. At yung sa mga librarians naman po or library in charge ay maging well-equipped po sila na librarian of professionals. Alright. Ma'am, sa dami po ng pwedeng ituro, bakit po itong 3, Science Journal ko, Myla, at video production ang napili niyong i-prioritize para po sa ating mga stakeholders? Okay po. So for many years po, we are proud to say na DOST-STII has already established its name in the fields of science communication. So bukod po sa para ma-fulfill yung aming 3rd mandate, isa rin po to sa avenue para kasi we use our own human resource. Sila po mismo yung staff po ng DOST-STII ang mga subject matter experts. So para rin po ma-showcase yung kanilang competencies doon sa respective field po. Tama. Ayan. Tin, napakabilis kasi ng mga pagbabago sa technology at saka sa social media ngayon. Paano ba sinisiguro ng ating programa, ang Scale Up, na laging updated at hindi napapag-iwanan ang mga modules na itinuturo sa Scale Up? Okay po. Even actually, Yusek, even prior doon sa launching po ng Scale Up, yung ating po mga resource speakers and iba pa pong staff ay nag-underwent actually ng full cycle learning and development program para ma-equip po sila ng needed skills and competencies at maging credible na maging resource speakers. And other than that po, meron pong technical working group subcommittee, particularly on training module na nakatutok po hindi lang from design, formulation, even pati din po sa enhancement. Ayan. At bago rin, before din po deployment, si resource speakers po, nagko-conduct po sila ng training needs analysis para ma-ensure na malaman po nila nasaan na bang level ng karunungan, kaalaman yung ating mga participants para alam po nila kung paano i-align o kung sakali baka may kailangan i-adjust po doon sa kanila magiging module. Ayan. At isa, ma'am, ang DOST-STII sa mga nanguna sa pagpapatakbo ng online media. Ayan. Kaya talagang maraming mga advanced na mga tinuturo ang STII sa mga magiging stakeholders nito, ma'am. Kumbaga pioneering. Pioneering, ma'am. Tama. Maraming sigurong schools at agencies ang gusto mag-apply. Ano po bang hinahanap nyo sa isang institutional partner bago kayo mag-decide na dalhin doon ang training? Wala naman po actually yung specific na qualifications, no. Pero sa ngayon po, since ito pa lang po yung mga courses na under ng Scale Up, usually ang amin pong mga audience or target na institutional partners ay mga city libraries or yung may mga schools po na may special program in journalism, kagaya po ng isang recipient namin, yung Recto Memorial National High School, o kaya yung merong mga media center, same kagaya po noong College of Immaculate Conception sa Nueva Ecija. Plus even yung mga individuals po or organizations na merong interest sa
program. Ayun. Ayan. At para naman sa ating mga ahensya o mga paaralan na nanonood, paano ba nila pwedeng i-adapt ang scale-up framework para maging isang permanenteng bahagi ng kanilang mga capacity building programs? Sa ngayon po kasi USEC medyo limited pa lang so usually yung mga courses po or yung programs once lang nako-conduct sa mga schools. So kaya ang ina-encourage po namin yung mga participants whatever yung na-learn nila ay ma-echo nila doon sa mga schoolmates nila or mga colleagues nila na hindi naka-attend ng program. At saka syempre ma-implement kung ano yung learning. Ayun talaga yung pinaka end goal po doon. Pinakamaganda rito, marami matuto talaga. Yes po, di ba? opo. Para sa mas marami pa ang mga sumasama dito sa scale up ng DOST-STII. Tsaka mas mapabuti pa natin ang science communication Tama sa po, ating ma'am. bansa. Yan. May aabangan ba tayong level up or advanced modules? Baka po may plano isama ang AI in science communication o data visualization sa mga susunod na sessions. Actually, for this year po, isa sa target namin yung isang program on PRISM or particularly yung preservation resources for integrated sharing and maintenance. Hopefully po, mai-offer na sa public. Plus, isa pa po, mayroong module na hopefully ma-develop within the year. So, ayun naman po yung IT related. Ayan. At para naman sa mga aspiring science communicators natin, ano ang pwede mong mensahe kung bakit kailangan nilang mag-upskill at maki-scale up sa DOST-STII? Kasi USEC, change, sabi nga nila, change is something that is constant in life. Tama. So, and it is also inevitable. So, sabi nga, dapat nating i-avoid natin na maging stagnant tayo. So, to avoid maging obsolete or ma-left behind. So, through upskilling, at isa yun sa venue para tayo ay mas maging valuable. Hindi particularly as an individual or as an employee. So, yun po. Ayan, tamang-tama ang last words ni Miss Tin. So maraming salamat Miss Ann Christine Lagman, ang Administrative Officer 5 at miyembro ng Scale Up Technical Working Group mula sa DOST-STII. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa programang ito. Thank you, sir. Maraming salamat, Ms. Christine. Mga connect, excuse me po. Bukod po sa scale up, alamin rin natin ang mga magandang na idududot ito sa ating mga paaralan na tulungan. Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin magkabalik agad ang Radio Siyensya sa DOST. Konektado ka. If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then the society is moving forward. Women must be present wherever decisions are made. When women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Philippines is stepping forward with confidence, ready to shape global conversations and ready to seize opportunities that uplift our people. Know always that you have a partner in the Philippines and in Filipinos who are serious about making it happen. Make it happen in the Philippines. Our united nation needs steady, committed, experienced hands. And we humbly offer ours to serve in the UN Security Council for 2027 to 2028. The world will always be made better when it works as one. We are a bridge and consensus builder. We have proven time and again that the Philippines is committed not only to finding solutions, but to being part of that solution.
is an honor to join you here today for iftar and share a meal with you. Together, let us continue building a nation. And once again, Assalamu alaikum. Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha. Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak. Ginugunita ngayong taon ang ika-80 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sa ating pagkapatuloy, dinako naman tayo sa Rice Granary of the Philippines, ang Camaratuan City, para pag-usapan kung paano nagiging alive at engaging ang mga silid-aklatan sa modernong panahon. At makakakwentuhan natin ang head ng Instructional Media Center ng College of the Immaculate Conception na si Mr. Jerome L. Rodriguez. Magandang agham, Mr. Jerome. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, sir. Ayan, good afternoon, Sir Jerome. Bilang head ng Instructional Media Center, at alam ko nga kasama natin siya sa Scale Up, paano po ninyo nakikita ang pagbabago ng mga role ng mga libraries at media centers sa panahon ng digital information? Actually, ma'am, malaki po ang role ng libraries sa panahon po natin ngayon. Ano? Alam niyo po, marami po ang nagsasabi that libraries are no longer relevant sa ating pong community because of the presence of high technologies po. Ano? Pero in fact, mas malaki po ang role ng libraries and librarians sa panahon po natin ngayon because of the fake news being rampant po online. Tama. Kasi ang dami po kumakalat ng mga false information na maaaring makuha po ng ating mga learners. So, ang library po ngayon, hindi na lang siya provider ng information. We are now also giving guidelines po sa ating mga mag-aaral, sa ating pong mga kasamahan po dito sa paaralan, para po sila ay matuto kung paano po mag-filter ng information. For as long as meron pong
kumakalat na mga fake news at ang mga tao po ay hindi pa masyadong maalam sa pag-filter po ng information, libraries will still exist po, ma'am. Yes, sir. Kasabay po ng mga pagbabago sa inyong school, sir, paano po kayo nakikipagkaisa sa team ng DOST-STII para sa Scale Up Project? Ako po kasi, sir, ay galing po sa isang private institution. So alam naman po natin na kapag sa private, limited po yung resources, limited po yung budget. So we need to be creative, and at the same time po, we should also be resourceful. So ako po bilang pong head po ng aming office, tinatake advantage ko po yung mga free programs po, especially ng ating government. In fact, during the pandemic, ma'am and sir, nagkaroon po kami ng virtual tour sa National Museum. Free po namin po iyon nakuha. And we also had a workshop on how to create puppets, courtesy naman po ng National Library of the Philippines. And nung pong last year po, ako po kasi ay president po ng Nueva Ecija Libraries Association. So in-invite po namin yung DOST-STII para mag-provide po ng talk sa aming po mga members. And doon ko po nakilala si Ma'am Nelly. Siya po ay staff po sa DOST-STII. And binigay po, or sinabi po niya doon yung mga free programs na provide po ng kanilang agency. And isa nga po doon yung Scale Up. So natuwa naman po ako kasi ang laki pong tulong po noon para po sa amin kasi may mga student journalist po kasi kami dito sa school na nagko-compete sa mga press conference. So agad-agad po pagbalik ko po sa school namin, nilakad ko po yung mga requirements para po ma-avail po namin yung magandang programa po ng DOST-STII. At maganda nun, sir, wala kayong binayaran. Tama po ba? Ay, wala po, sir. Wala po. As in, free po talaga siya. Ayan, congratulations Sir Jerome sa pakikipag-partner sa DOST-STII at probably sa iba pang mga ahensya ng DOST at ng buong gobyerno na maaaring makatulong sa inyo. So, ang sunod ko naman na tanong ay isa sa mga training courses ng Scale Up ay ang Science Journal Ako. Ano po ang naging impact nito sa inyong mga staff, sa mga estudyante at sa mga operations ng inyong center dyan sa CIC? Sa staff po namin, nag-gain po kami ng new knowledge na maaari din po namin i-share po sa mga kasamahan po namin dito po sa school. Pagdating naman po sa operations, kasi ako po ma'am, personally, advocacy ko po ay hindi lang po to promote the love for reading I also advocate na mabago po sana yung image ng mga librarians and libraries po dito sa atin sa Pilipinas kasi nga po tingin po sa amin ay hindi na kami mahalaga sa community, di ba po? Totoo. Opo. Ayan po, nung nagkaroon po kami ng program po na Scale Up, nagulat po yung mga taga-school sa amin na, ay, may mga ganyan din palang program ang library. Akala namin pagbabasa lang. So, nakita nila na kami po ay i-initiate din po ng mga bagong programa. Yun po, doon po kami, actually tuwan-tuwa po yung president po namin si Father Otep dahil nagulat siya na na-invite po namin ng DOST dito po sa school. Ayan, kasi nakikisabay din naman ng ating mga librarians at libraries sa mga development sa teknolohiya. Tama po rin, ma'am. At isa po sa mahalagang subject dyan, yung science journalism, sa curriculum ng mga student journalists sa mga paaralan, gaano ba ito kahalaga sa palagay mo, Sir Jerome? Kasi po, sir, ang campus journalism po in general is part po talaga siya ng curriculum and ng learning experience po ng mga estudyante natin. So, yung pag-provide po namin ng program po na ito ay nakatulong dahil yung mga nagko-compete po namin mga student journalists ay may mga nakapasok po sa regional level, sir. Natutuwa nga po kami kasi yung mga estudyante po namin, talaga pong naging mas maganda po yung performance po nila ngayong taon po sa press conference. Ayan, sa mga lahat ng itinuro sa inyo sa Science Journal, alin doon ang naging pinakagusto at bakit ito sa tingin mo naging game changer para sa ating mga estudyante?
Ako po personally, ang pinaka nagustuhan ko po talaga is yung about photojournalism. Kasi po, ano po ako mahilig po akong mag-take ng mga photos. Though hindi po ako professional photographer, pero actually, frustrated photographer po ako. Gusto ko po sana talaga matutunan yung photography. And doon po sa program po ng DOST-STII, natutunan ko po doon yung yung exposure triangle, yung po mga elements na kailangan sa photography like yung po ISO, aperture, saka po yung shutter speed. Doon ko po natutunan po ayun. And ayun po na kahit paano ay nai-apply ko naman po sa pagte-take ko ng photo. Pero sa mga students po, I think ang pinaka nagustuhan po nila is yung paggawa po ng social media content. Kasi po ang mga bata po ngayon, di ba, mahilig na po sila sa mga social media, sa mga panonood sa TikTok. So I think doon po sila mas nag-enjoy. Ayun. Well, Sir Jerome, paano po nakatulong ang Scale Up naman para mas madaling intindihin po ang science news sa inyo pong paaralan or social media page? Actually, mas ginawa po niyang fun yung science. Di ba po tayo po kasi takot po tayo sa math and science na subjects. Totoo. Where in fact, pwede pala siyang maging fun and engaging in a way na yung mga bata mas makaka-relate po sa mga topics po ng science. Kaya po I think apakaganda po nung program po na ito na sana ay ma-avail din po ng iba pong mga schools dito po sa atin sa Pilipinas. Tama po. Ayan, salamat Jerome. Tulad ng sinabi mo, ano bang pwedeng mensahe na pwede nating ibigay sa lahat na heads na nahihirapan makisabay sa digital age? Bakit mahalaga itong scale up at paano nila pwede ring gamitin ang programang ito para mapabuti ang kanilang mga ibinibigay na programa sa ating mga kabataan? Ang mga masasabi ko lang po sa kanila, huwag po silang matakot na mag-try. Kasi lahat naman po tayo nagsisimula as beginner eh. Kahit ako rin po, hindi naman din po ako agad-agad ay maalam po sa computer. Actually, college na po ako nung natuto po ako mag-computer kasi galing po ako ng public school. So wala po kaming mga computer subjects. So as in zero knowledge po ako about sa computer. Pero nung college, doon na po kami nagkaroon ng computer class. Kahit na paano, unti-unti natutunan ko po yung paggamit ng technology. And siguro po i-embrace po natin yung technology. Huwag po natin siyang katakutan. Dapat maging po natin siya lang kaibigan kasama sa ating pagpo-provide po ng service. Ayan, ang ganda ng mensahe ni Sir Jerome. Maraming salamat. Thank you so much po. Mr. Jerome Rodriguez, ang head ng Instructional Media Center ng College of the Immaculate Conception sa Cabanatuan City. Maraming salamat, Sir Jerome. Thank you po. Salamat. Samantala mga Kunek at Yusek Donet, agham nyo ba na hindi lang mga eksperto ang may boses sa siyensya dahil ang mga kabataan ay hindi magpapatalo? Ayan, at ngayon makakakwentuhan rin natin ang isa pang student leader na hindi lang basta nag-aaral, kundi namumuno rin bilang coordinator para sa kanilang paaralan. At yan ay walang iba kundi si Randall Dimaculangan na mula sa Recto Memorial National High School. Magandang agham, Randall. Magandang agham rin po at magandang agham rin po sa ating mga karadyo siyensya. Maraming salamat, Hello po, Yusek. Randall, sa pagsama mo sa aming programa ngayong hapon. Bago ang lahat, bakit ka nga ba napunta sa ganitong larangan? At ito ba ay pangarap mo simula pa nung bata ka pa? Ganito po yun. Sa totoo po, hindi ko po agad nakita yung sarili ko sa ganitong field. Yeah. Pero as the day pass at saka po nung matutunan ko at makita na lumalalim yung aking pangunawa sa journalism at sa pagtuturo, dito po unti-unti na naging bukasyon ko na po siya. Right? Na ngayon hindi man po ito yung una kong pangarap, pero at least siguro po dito masasabi kong ito siguro yung mission ko na humubog ng mga bata. Ayun. Na mga kabataang may boses, may paninindigan at may malasakit para sa ating lipunan. Ayun. So Randall, paano kayo naging beneficiary ng Scale Up? At bilang coordinator, ano yung pakiramdam na ikaw ang naging point person o kinatawan ng Recto Memorial National High School para sa Scale Up? Alright po.
Naging beneficiary po kami nito sa pamamagitan rin po ng isa naming kasama namin sa DASPA Quezon. Isa rin po siyang educator from Quezon National High School na ngayon po ay siya ay principal sa isa sa mga school ng Dolores Quezon na si Sir Mon Ilumbaring. Malaki po ang naging tulong nito and dahil po sa kanya kaya po ako ay naging beneficiary. At bilang point person po naman ng programa na ito po ay isang masasabi ko pong napakalaking blessings po. More than a responsibility, ito po ay isang blessings na maging bahagi ng ganitong programa kung saan nakatutok talaga siya sa pagpapaunlad ng ating mga kabataan. Ayan. Sir Randall, para sa inyo, bakit mahalaga ng ating mga student journalist sa Chaong o kahit sa ibang mang lugar ay hindi lang sa pagsusulat magaling, kundi marunong na rin sa video production? Okay po. Lalo na po sa panahon ngayon, ang atin pong nalalaman, ang katotohanan po ay admit natin na hindi lang siya basta binabasa. Right? Siya po ay ating napapanood, siya po ay ating napapakinggan, at higit sa lahat siya po ay nararanasan. So yun pong naging topic namin dito sa Scale Up na video production ay isang napakalaking pagmumulat po sa mga bata para mas maipahatid po nila ng maayos yung mga information na nakukuha nila. At masasabi ko rin po na through this video production ay isa ito sa napakabisang paghahanda para sa kanila bilang mga 21st communicators. Ayun. Na masasabi din natin na may integridad dapat at may husay. Tama ka, Sir Randall. Pero dahil sa Scale Up, paano po ninyo nakatulong ang mga modules sa video production para mas maging attractive ang inyong mga promotions sa mga estudyante at faculty? Isa po ito sa masasabi kong features ng Scale Up, yung kanilang modules kasi ginawa po nila itong napaka-accessible, napaka-sistematiko po na ang bata po talaga kapag sineryoso ito ay talagang matututo na mapapaunlad yung sarili simpleng pagsunod po doon sa ginawa nilang modules. At dahil po dito, mas naging buhay po yung SPJ. Hindi lamang po sa mga guro, kundi masasabi ko pong mas naging interesado yung mga bata. Ayan. At paano din po ba binago ng Scale Up ang pagtingin ng mga tao sa science learning na hindi lang ito puro tahimik na research, kundi isa na ring active space para sa science communication? Exactly po. Binuksan po kasi ng Scale Up yung konsepto na ang science ay kagaya po ng nabanggit niyo po kanina ni Yusek at saka po ni Sir na puro siya parang computation or what. Nabago po niya yung konsepto na ang science ay pang-laboratorio lamang. Ang Scale Up po ay nagbukas na ang science pala ay para sa lipunan at ito po ay naging malinaw na ang science pala ay dapat na ipapaliwanag sa mas madali at mas maayos na paraan na naiintindihan ng lahat. Ayun po. Alright. At bilang coordinator, Sir Randall, paano mo hinimok ang mga schoolmates mo na sumalit makilahok ng active sa training sessions sa inyong library? Alright po. Bilang coordinator po, ay ipinakita po namin sa SPJ na ang SPJ, Special Program in Journalism, ay hindi lamang isang programa, kundi ito po ay binubuo namin, sinisika po namin na ito ay isang komunidad kung saan ang bawat paanyaya, ang bawat lecture ay magdudulot ng isang inspirasyon na kaya pala nating gawin, kaya pala nating makibahagi, kaya pala nating matuto. Ayan. Matapos po ang training, may napansin ba kayong pagbabago sa mga hilig ng mga ating mag-aaral pagdating sa paggawa ng mga digital content o video stories? Opo, yes po, Yusek. Kapansin-pansin po yun kasi ang Recto Memorial National High School po ay isang school dito sa probinsya ng Quezon. Right? I would say na bago pa po yun, medyo limited po yung exposure nila sa SOCMED. Pero nung magkaroon po kami ng session, maging beneficiary po kami nitong Scale Up ng DOST-STII, ay kapansin-pansin, mas naging engaged po sila. Nakita yung interest na hindi lang pala puro sulat, kundi pwede pa nilang gawin ito, mas naging mausisa po sila, mas naging mapagtanong, mas
I would say mas nagkaroon po sila ng kumpiyansa na mag-create pa ng mas makabuluhang content. Ayun. Tama-tama po, sir. Pagdating naman sa mga technicalities ng lights, camera rolling, ano po yung mga specific na skills? Halimbawa po sa script writing, camera angles, or editing, ang masasabi niyong pinaka-enjoyable sa inyo at talagang natutunan po ninyo ng malaki? Ayun po, sir. Personally po, ang natutunan ko doon, yung fusion po nung script writing at saka po nung visual storytelling. Kung paano po nila yung halimbawa, kung paano po nagiging buhay yung isang idea sa pamamagitan ng camera at saka ng editing. And then doon naman po sa camera angles at sequencing, mas naging engaging po siya, mas naging define, lalo na po noong if I may just share po, kasi po ito po yung first time namin na meron kaming TV broadcasting na subject. So parang clueless kami of paano ba ginagawa yung script, paano ba mag-storytell na may visual na. And yung ginawa po nila, pinakita po nila yung pagkakaiba, yung mga samples, mas naging definite po na, okay, pwede naman palang ganito. At mas naka-enhance po yun, mas nagkaroon po kami ng definite na konsepto kung paano mas mai-improve yung aming storytelling through visuals po. Ayan. And Randall, sa kabuuan, paano ba nakatulong ang Scale Up program sa inyong growth o paglago bilang isang educator at SPJ coordinator? Dahil po sa Scale Up, definitely po mas naging bukas ako sa mga innovation, mas naging mapanuri, mas naging matyaga, lalo na po sa paghahanap po ng mga opportunities na makakapag-enhance ng mga skills ng ating mga bata. Alright. At para sa mga coordinators at estudyante na natakot pa rin sa science journalism, ano ang payo mo sa kanila para maging upskill din sila? Ayan. Para po sa mga takot, ang masasabi ko lang po, huwag po kayong matakot. Kasi ang takot po ay bahagi ng buhay. Diyan po tayo matututo. Di ba po? Kasi yun pong pagiging upskilled, hindi naman po yan overnight, hindi po yan instant. Nakukuha po yun sa tiyaga, nakukuha po yun sa bukas na isipan, mga pananaw, at higit sa lahat po, yung paniniwala natin sa sarili nating kakayahan na kaya po natin. Na para pong kagaya nung sa DOST na konektado tayo. So dapat hindi talaga matakot. Ayan. At saka maraming pwedeng tumulong. Totoo, Katulad ng exactly DOST, ng DOST STII, maraming mga programa na pwedeng tumulong para hindi na matakot. Tama diba? yun, ma'am. Ayan. Ayan. So, maraming salamat, Sir Randall Dimaculangan, ang Special Program in Journalism at Coordinator ng Recto Memorial National High School. Maraming salamat, Sir, sa inyong pagsama sa aming programa ngayon. Maraming salamat po, Yusek and Sir. Baka meron po kayong gustong batiin, pasalamatan, lalo na sa mga estudyante na nakikinig po sa atin ngayon. Ayan. Maraming salamat din po sa DepEd Quezon Press. Ganun din po sa pamunuan ng Recto Memorial National High School sa pamumuno po ng aming principal na Sir Jesse Vasquez. Ayan. And of course po, forever grateful po kami sa DOST STII sa pagkakaroon at pagiging bahagi po kami ng inyong Scale Up. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Randall. Konektado po kami ngayon. Ayan. Alright. Ayan. Salamat, Sir Randall. Alright. Naku, maraming mga natutunan po tayo. Oo. Maraming mga natutunan si Randall bilang coordinator ng kanilang paaralan sa ating Scale Up program. Oo, at saka maganda yung mga testimonies at mga experiences na shinare ni Sir Randall sa ating programa. At sana nga mula sa mga testimonies ito ay marami pa ang makilahok at hindi lang makilahok sa ating programa at tumulong upang Tama po. mapalaganap ito. Ayan. Sa madala ako na oras na para naman ating alamin kung paano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusoldum Jr. Sa susunod na linggo po ay inimbitahan po tayo ng World Bank at pamahalaan ng Romania upang maging resource speaker patungkol sa disaster preparedness and mitigation. Ibabahagi po natin dyan ang best practices ng Pilipinas, partikular na ang mga programa at inisyatibo ng Department of Science and Technology.
Maraming salamat, Secretary, mga kakunek. Yan po ang naging gamuan ng ating mong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mo mapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Bucks Channels 45 to 49. Muli po ako inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam at sa ngalan po ng ating DOST Secretary Renato Yuso de Dum Jr., ako po si Yusek Maridon Odonet Sahagun, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Good news! Ang inyong